Mga kapuso, sa punto pong ito ay makakausap natin ang tagapagsalita po ng Philippine National Police na si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Magandang umaga po sa inyo, General. Si Maris Umali po ito. Live po tayo sa unang balita. Maris, magandang umaga po. Sa po rin yung taga-subaybay. Alright, una po sa lahat sir, kahapon nakita natin maraming mga opisyal, mga personnel ng Explosive Ordnance Division, Forensic Team, SOCO, mga investigador ng Pasay City Police ang pumasok sa loob para mag-imbestiga. Ano na po ang nakalap natin initially, so far? Yes, Ma'am Maris, ang ginawa po agad na pinag-utos si PNP sa ating pong POD-K9 para po mag-panel sapagkat maganda po na ma-secure natin yung area para sa mga possible na mga senaryo. May mga pieces of evidence na nakalap na po yung ating POD-K9 na iba po ng mga magazines ng M15, mga stencils. At ito naman po ay na-turn over na sa ating pong SOCO, sa ating forensic group for preservation. Ilang slug ng bala, ng baril ang nakuha natin? Kasi sunod-sunod po yung mga putok kagabi. And merong initial information na mga 15 shots daw po were fired. Meron na po ba tayong impormasyon kung gaano karami yung mga slug ng bala na nakuha? Pamaris, wala pa po tayo eksaktong number sapagkat patuloy po yung paneling nila. Dahil may mga area pa po na sinisecure pa yung ating mga SOCO. Ang nangyari po niyan, preserve muna, Mamaris, ng SOCO natin, yung mga initially na nakalap ng ating pong mga EOD-K9. Ang mangyayari niyan, Mamaris, bukod po dito, maglilid na po ang CIDG at yung Territorial Unit ng Pasay City PNP sa investigation at tutulungan na po ng ating mga forensic group. At makaraan po nito, ang pinakamagsusupervise niya, yung DIDM natin dito sa Amkrame, para sa overall na initial assessment, ang initial investigation, para makapagpalabas na po tayo ng balita at ma-update naman po natin yung ating mga kababayan. Sino ang unang nagpaputok, sir? Kasi may sinasabi po si kagabi na sa information na nilabas si Secretary John Vic Remulla na OSAA ang nagbigay ng warning shot. May mga tatlong unit po kasi na institutionally ay naka-secure sa Senate sa Marines. Kasama po dyan yung PSPG unit ng Philippine National Police, yung pong Marines at yung pong OSAA. Ang masasagitan po natin initially po, ang sinisiguro po natin na yung ating mga institutional guards na taga-PSPG ay hindi po sila ang mga nagputok. Base na rin po sa mga initial statement na ibinigay po nila kagabi at hanggang ngayong umaga. Alright. Pero ma-assure niyo po ba sa amin na nasa loob pa ng Senate building si Senador Ronald Bato de la Rosa? At siya ba ay binabantayan ng mga pulis din doon? Kasi ang sinasabi, may threat to his life, may threat to his liberty. So pinadala rito yung mga pulis to secure him and the rest of the senators. Nasa loob pa ba si Senador Ronald Bato de la Rosa? Tama yan, Mamaris, sapagkat mismong si Chipiente na pangalagsabi lang sila umalis po sa Senate po, halos mga alas-dos na po ito. May dalawang senador na rin po ang naiiwan doon sa Senate at kasama po doon si Senator Bato de la Rosa. Alright, kailan na lang natin inaasahan na mailalabas yung resulta ng mga investigasyon na ito tsaka yung mga results ng mga forensic? Hopefully, within the day, Mamaris, makakapagpalabas po tayo ng mga initial response ng ating investigation. Kasama na dyan yung backtracking ng mga CCTV footages at yung mga iba pa pong statement na binigay ng mismo mga personnel po natin. Halimbawa po yung mga taga-PSPG. Diyan po, makikita natin initially kung ano po ang nangyari, kung sino po ang may sala at hopefully mabigay po natin within the day. Go, 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 go! One last na lang. Nag-utos po ba kayo na ipasweep yung area? Meaning, dapat po bang umalis dito yung mga empleyado or okay na, pwede nang normal na yung operation sa loob ngayon?
Pamaris, normal na po. Ang importante po dyan, yung sweeping po natin, initially, nangyari po na dumating yung EODK na yun natin kagabi. Hindi po ay magpapatuloy hanggang sa ngayon para po siguraduhin na safe po yung area po natin o yung buong facilities ng Senate po. Alright, maraming salamat po sa impormasyon binigay niyo po sa amin at sa inyo pong panahon. Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang tagapagsalita po ng Philippine National Police. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, Ms. Maris. Umay po kayo.